Alam nyo, ang makina ng Trailblazer, Chevrolet Colorado, Isuzu MU-X, ang design nitong makina nila is non-interference. Marami nagtatanong about sa pinost natin dito sa Trailblazer na nabasagan ng mga rocker arm. Ito ay biglang tumigil sa kalagitnaan ng traffic. Hindi siya naputulan ng timing belt. Ang oil engine ay low level, hindi na umaakyat or nagkukulang yung supply ng langis dito sa ibabaw ng makina. Kaya yung kanyang rocker arm ay nag-init at doon na nagsimula na magkaroon ng crack. Actually, hindi naman lahat agad pa mababasag ang rocker arm. 8 ang nabasag sa kanya, 2 yung naputol. Kaya ito biglang huminto. Nung una, meron sigurong 1 o 2 rocker arm na nabasag. At dahil nga ito ay napa-start pa nila at naitawid ng intersection mula sa traffic light, umistart pa siya. And then, after ng mga 100 meters, doon na siya tumigil. At redondo lang na redondo, tinatry nilang i-start, pero wala na, ayaw na. Ano ba ang dahilan bakit rocker arm lang yung nabasag sa kanya? Alam nyo, ang makina ng Trailblazer, Chevrolet Colorado, Isuzu MU-X, ang design nitong makina nila is non-interference. Ang non-interference engine, ito yung piston niya, ito yung barbula niya, meron siyang clearance na 0.5 mm. Yung interference engine naman is 0 clearance, yung kanyang valve at ng piston. Kaya kahit mapatulan ka ng maraming rocker arm o lahat ng rocker arm dito, hindi tutukod ang inyong valve. Ito yung unang-unang naapektuhan kapag ang inyong sasakyan ay naputulan ng rocker arm. Bumabaluktot na to dahil nga kapag interference engine, wala siyang clearance, so nagtatama na ang barbula at ang piston, kaya bumabaluktot. So, ang isa sa mga dahilan bakit nababasagan ng rocker arm, unang-una is poor maintenance. Katulad nito, nag-low level na, 1/4 na lang yung kanyang engine oil nung tinignan natin sa dipstick. Nagkukulang ang kanyang supply papunta rito sa head. Kaya yung kanyang mga internal parts or mechanical parts nag-iinit, kaya nagsisimulang masira. So, para sa kalaman po ng lahat, kung kayo may mga sasakyan, proper maintenance, syempre check po lahat ng inyong mga oil, mga fluid. Tinanong natin yung may-ari nito kung kailan yung huling PMS niya o yung pagpapa-change oil. Ayon sa ating customer, ang huling change oil nito is January this year. Ang Trailblazer po, ito po ay malakas magbawas ng langis. Ang regular na PMS dapat ng isang sasakyan is 7,000 kilometers or 6 months, whichever comes first, para at least maalagaan natin yung ating mga sasakyan o yung makina ng ating sasakyan. Kaya po ito nabasagan ng rocker arm dahil sa poor maintenance. So dapat ang mga sasakyan po natin, inaalagaan natin. Kapag ang mga sasakyan natin nasira, butas ang bulsa nyo. Pero ito, hindi naman siya overhaul. Nagpalit lang tayo dito ng 8 rocker arm. Mantakin nyo, 8 rocker arm, pero walang tumukod na barbula. Kaya ngayon, okay na itong sasakyan ng ating customer at atin nang itong i-release. Sinawagan na natin si sir, na-observe na to kahapon. So, goods to go na to at back on the road na to. At sa kalaman din po ng lahat, ang makina ni Trailblazer at ni Colorado, kahit wala itong oil leak, ito po ay nagbabawas ng langis. Dahil kapag ka po ang kanyang mga piston ring ay umikot at nagtagpo-tagpo yung kanyang mga gatla, pumapasok yung kanyang engine oil dito sa combustion ng makina, at yung combustion
yung sumusunog ng langis. Kaya kapag kayo nagbiyak ng makina ng Trailblazer at Colorado, makikita nyo na maitim yung kanyang mga piston dahil yung kanyang engine oil ay umaakit doon sa kanyang combustion chamber at sinusunog niya. 8 rocker arm yung pinalitan natin dito sa makina ng Trailblazer. Pero ni isa, ang kagandahan dito, walang barbo lang tumukod. Kaya 2 days lang nagawa na agad ng ating team itong makina. I-start natin. Nakita nyo, one click. Ngayon, alam nyo na kung ano ang pagkakaiba ng non-interference sa interference engine. Huwag nyo pong kalilimutan na kami ay i-follow sa aming Facebook account, Autodoxy lang, TikTok, Instagram, at please subscribe sa aming YouTube account, Autodoxy lang. Search nyo lang po, marami kaming videos doon na pwede nyong panoorin para magkaroon kayo ng idea about sa mga sasakyan or kung bibili kayo ng mga second hand na sasakyan, meron din po kami mga videos doon.